Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, mga talatang 38 hanggang 44. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin, at nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ipinatog niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Ako nakatitiyak at nakasisiguro na ang lahat ng nakarating sa harapan ng ating Panginoon, dala ng kanilang mga mahal sa buhay o ng mga kaibigan, ay hindi nabigo at silang lahat ay nagsigaling. Sapagkat alam mo naman natin na makapangyarihan ng Panginoon, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin, kahit ang pinakamulbahang karamdaman. Noong panahon nga niya, ang ketong, kaya niyang pagalingin sa isang iglap. Ang lahat ay pinapagaling ni Jesus. Ang mundo natin ay nakalagpas na rin mula sa pandemyang COVID-19 na sumira ng napakaraming buhay, trabaho, pag-aaral, negosyo, pamilya at iba pa. Hindi biro ang magkaroon ng komplikasyon pagdating sa kalusugan sapagkat ang usapan dito ay buhay. Totoo yun. Kaya nga dinadala natin sa magagaling at mahuhusay na doktor o paggamutan ng ating mga mahal sa buhay kapag sila ay nasa mga malulubhang karamdaman na minsan may panahon pagkakataong tinataningan, hindi lang tinataningan, sinusukuan pa. At yun din yung mga panahon na ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang kanilang buhay. Mahalaga ang buhay at ito lang ang tanging mayroon tayo na kailanman ay di na mapapalitan o mapapanauli. Kung ito man ay mawala. Lahat ay nangangamba sa tuwing may pagbabanta sa kalusugan at tila'y iisa lang ang ating sandigan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Totoo yun sapagkat alam nating siya lang ang makakatulong sa atin. Ngunit sana ang ating pag-asa sa Panginoon ay hindi lang sa tuwing tayo ay may paghihirap na kinakaharap o unos na pinagdadaanan. Totoo din yun. Minsan tayong mga tao kapag walang pagsubok, problema, sakit, karamdaman, walang mga pinagdaraanan, mukhang nakakalimot tayo sa Diyos. Puro pagsasaya, pagliliw-aliw, pag-outing, puro gala. Pero kapag meron tayong nararamdaman, doon tayo humihinto at hinahanap natin ng Diyos. Sana, hindi lang sa palaging mga ganoong pagkakataon, maaalala natin at lalapit tayo sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay nag-uumpisa sa pasasalamat at hindi sa paghingi o pagsamo. Kailangan palitan. Kailangan palaging pagpapasalamat ang atin pong gawin, hindi palaging pagsamo at paghingi sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nariyan lagi at handang umalalay, ngunit hindi rin naman masama kung kausapin at lumapit sa Kanya dahil nais nating magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Ang Diyos ay mapagbigay, tatandaan po natin yan, at siya ay mabuti sa lahat ng oras. Manalangin at maghandog sa Kanya ng pasasalamat dahil sa buhay na atin pong nakamit na nai-enjoy natin sa mga sandaling ito. Maraming salamat at pagpalay tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palagi sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye.